Data tayo. Ayaw ng wifi eh. So ayan na, sa mga taga-Samar andito na yung isang Samarin yung security officer. Bo Bati Awan? Asa ba Bati Awan? Nasa inyo to? Top. Nagpaaral sa'yo si Dudoy college. Okay. Matagal ka na dito? Manila? Nakapag-work ka na dito? Kumbaga oo, kumbaga come and go ka lang. McDo service crew. Nag-service crew ka pa 2024. Ha? Pero may security license ka na noon. Okay. So, ayan ha. Pakilala mo yung sarili. SG Lebrelia. I'm Benji Lebrelia, 27 years old, from Barangay Batiawan, Top, Eastern Samar. I am graduated at Eastern Samar State University, and I am also Eastern Samar State University? May criminology na ba doon? Sa ISKA? ang sir sa may tulong po po yun, sir. Eastern Samar. May dulong? Yes, sir. May ECCU doon? Sa may dulong? Yun lang ang may criminology. Doon pa lang, sir. Tsaka Sa Burungan, wala? Sa Burungan. Sa Bersi. Doon pa lang yun, sir. Okay, sige. Kay tuloy lang. Sir Junior RB Dam. Shoutout po. And I am also a criminologist since 2022. So, ayan ha, criminologist po yung ating applicant. Magaling. May license. My work experience is security guard in Fort Bonifacio, Taguig City. Fort And- Bonifacio. Yes, sir. Sa kampo? Sa ano po? Saan doon? Sa Taguig. Malapit sa kampo. Yun, sir, sa mga building, sa mga hotel. Sa BGC. BGC. Sir, BGC. Ano yung ginutihan mo doon? Hotel po, sir. Hotel. Mundo Hotel. Tapos Tapos, I am Tagalogin mo na lang. naging service pro po ako sa McDonald's noong 2024 na yung last nag-resign ako ng last Last September. year. Last year. Okay. So, bukod sa naging guard ka, naging service crew ka pa. So, since you are criminology graduate, so work related naman doon sa course mo itong security. Well, ba't di ka pa mag-police? Nasa'yo na lahat. Nag-ano po ako mag-iipon pa po ako para Okay, so magiging stepping stone mo to para makapag-ipon ka ng pang-apply, tama? Okay, so sige. Sa security, masasabi kong very challenges yung
work na to. Ano? Sa security, may mga instances na mumurahin tayo, mumurahin ka nang hindi mo alam ang dahilan, or ng customer, ha? Na-experience mo na ba na ganyan? Hindi. Express. So, may mga time na during emergency cases, talagang mag-aagaw yung decision making mo. Pupunta ba ako o hindi? Iiwanan ko bang pwesto ko? Hindi. Dapat alam natin kung paano natin gagampanan yung trabaho ng isang security. Ano? So, dito sa security, bukod sa maraming challenge dito, may mga instances din na may makikilala ka, binata ka pa ba? May makikilala ka dito na siyang makakatuluyan mo, sabi natin, or siyang makakasira sa profesyon mo. Dalawa lang yon. May makikilala kang makakabuti sa profesyon mo at makakasama. So, dapat maging maging observant ka, or dapat maging magaling ka sa pagpili sa mga ganong bagay, ha? Balansehin mo, hindi lamang pinaiiral yung bugso ng damdamin. Okay? So, sa security, may possible na malagay ka sa panganib. Possible din na maranasan mo yung mga bagay na talagang hindi mo malilimutan sa buong buhay mo. Example, bomb threat. Pangalawa, shooting incident. Marami pa. Ha? Kasi as a security, you are responsible for the properties, and you are responsible sa lahat. Responsable ka sa lahat ng mga nandoon sa pinagbabantayan. Either it is employees, customers, company properties, and establishments. So, malaki ang role ng isang security. Oh, shout out kay Mano Tots. Andito na si, ang pangalan mo? Benji. Andito na si SG Benji, ang pinakakaabangan ng mga taga-Burut. Shout out muna kay uncle mo. Kay Erwin Bianyo, kay Elel Araniba. Ayan, shout out po sa inyo, ha. Erwin Bianyo, hold the line ka lang dyan. So, marami pa. Ako, when I was in that uniform, ang dami kong mga na-experience ang dami kong mga unforgettable experience. Bakit? Andun yung naka-duty ako noon, nasa mall ako. Biglang may dumating na customer, pinagmumura ako. Sabi ko, ano bang kasalanan ko dito? Ma'am, sir, mawalang galang na po. Ano bang nagawa ko pong pagkakamali? At ako'y inyong mumurahin. May lahing inchik eh. Mga walang tigil yung bunganga, ha? So, anong gagawin mo? GO number 11 General Order number? Pag dumating sa yung instances na ganon. 11 GO number. Anong i-remedyo natin dyan? 11 GO number? Kabisado mo 11 General Order?
Manutots! Ano yun? Ha? Manutots! Ha? Naka-duty ka. Hindi mo alam o wala kang kaalam-alam kung bakit nagalit sa yung isang customer, which is as a security, ginagampanan mong trabaho mo or ini-implement mo yung mga rules ng establishment or ng mall. Biglang dumating si customer, pinagmumura ka, galit na galit. Hindi ka pwedeng makipagsagutan kasi may kasabihan tayo, may tinatawag tayong customer is always right. Ha? May role tayong ganyan. Customer is always right. If the customer is wrong, may ano yan, may roll number yan. Roll number 1, customer is always right. Roll number 1. Roll number 2, if the customer is wrong, back to roll number 1. Customer is always right pa rin. Okay? Tama ba? Tandaan mo yan, ha? Kasi lalagay kita sa mapanganib na pisto. Yan, may mga comments dito si S.O. Bianyo. GO number 9. Ano yung GO number 9? To call. Lakasan mo. To call superior officer. In any case, Of not covered covered by instruction. Tawagin mo agad si officer. Kaya nga may officer ka eh. Ha? Kumbaga, naglalaro ka ba basketball? Naglalaro ka ng basketball. Pak. Hinarangan ka ng dalawa. Yun ang intruder mo. Yung sinasabi kong nagmumura sa'yo, yan yung nangaharang sa'yo sa basketball. Magpipumilit ka pa rin? Magpupumiglas ka pa rin para makalusot? Hindi. Ipapasa mo ang bola. Para si officer na ang bahala kung ano man ang action taken or ano man ang advice niyang gagawin doon sa galit na customer. Okay? Okay. Naitawag mo na, nandiyan na si officer. Doon ka pa rin focus sa trabaho mo. Huwag ka magpapa-apekto. Ha? Yung emotion expression, yung pagiging, yung pride natin, once na nasa security ka, alisin mo yan. Okay? Kasi walang magandang maitutulong yung pride na yan. Ayan shout out po kay Sir Mike Paclibari ng Tarsier Security. Shout out sa iyo kapatid yan, shout out din kay Carlo De Rama na naka-out na ngayon nagpapahinga. Kay Ate Tel na kumukuha ng tupad ba? Yung kaap. At kay Ate Tel, shout out sa inyo. Yan So, ano pa ba? Marami pa. Ito pa, ang matindi. Nasa entrance ka. Kompleto yan. May x-ray machine, may walkthrough, may frisking, may metal detector. Aware ka ba sa mga gamit na yan? Ang security part ng security equipment. So, meron isang customer off duty. Sabi natin police or military. Magkakasino. Magkakasino. Aware siya sa policy. Aware siya sa mga do's and don'ts doon sa building. Okay? Nadala niya ngayon may dala siyang baril. Nakasibilyan siya, napakilala siyang military. Pero hindi niya i-declare. Na-detect ngayon ng x-ray machine kasi magaling si guardy. Sir, anong gagawin mo?
ang security dapat mabilis yung mabilis mag-isip, resourceful. Dapat ganun ang isang security, ha? Hindi yung ano nga bang gagawin ko noon? Ano nga bang gagawin ko nito? Dapat ang isang security, aha, sir, may baril po kayo. Bawal po ito, sir. Maaari po bang, kung may sasakyan kayo, sir, maaari po bang doon na lang po natin ilagay? Or kung okay naman sa inyo, sir, meron po tayong baggage or luggage, doon natin i-deposito. Ay, sorry. Ganun lang. Ay, sorry po, nakalimutan ko. O nga pa lang. Sir, ganun na lang po. Diba? So, dapat si security, mabilis ang aksyon. At ready ka rin. Kasi, dapat hindi ka lamang hindi ka lutang na, kasi baril lang pinag-uusapan dito eh. Malay mo ba, nagpakilala siya, nagpakita ng ID. Malay mo ba, intruder na aware ka ba doon sa nangyari sa Resorts World? Biglang namaril yung tao. Ayaw na nating mangyari yun. Kaya, dito pa lang, sa interview mo, inaano ko na sa'yo, kinikwento ko na sa'yo yung mga dapat at hindi dapat mangyari during your duty. Okay? So, ano pa ba? Mga possible. Marami pa. Okay, shout out po kay Chamberlain Mari na nandyan ngayon sa Security Bank. Okay, Nonoy Andri Apita. Shout out sa iyo. So marami pang mangyayari habang ikaw nasa security profession. Okay? Bakit security guard ang napili mong profession, ang trabaho? In your own, Kasi dito sir, nakatugma yung pinag-aralan ko sa mga kasalayan. Tama. Ngayon, itatanong ko naman sa'yo. Ano ba yung mga bagay na nagpapasigla sa'yo? Ano ba yung mga bagay na inspirasyon mo at gusto mong maabot in the future? In English, what is your strength? Nga? Kay Mama Nieves, shout out, ha? Medyo naapo mo na to, si anak ni Kuya Nining, Claudio Amosco, umangko ni William. Amoy ni Ansuhag nga taga tap ka ba? Tap. Taga tap. Ano? What is your strength? I can work under pressure. Ang may Hindi, ang tanong ko nonoy sa iyo. Ano ba yung mga bagay na nagpapasigla sa iyo? Ano ba yung mga bagay na ginaganahan ka para magtrabaho? sir, willingness lang sir. Willingness? Kasi ang dapat mga nakapagsigla kasi ito po ay nakatugma nga sa pangarap ko. Yung umawak ng balil, magano sa mga safety. Ganun po. Thank you, sir. May natutunan naman ako ngayon. Kaya lagi ako nanonood. Thank you, Sir Mike, ha? Salamat sa appreciation. Shoutout din po kay Sir Magno Caraga na taga Burungan po ata ito si Sir Magno. Shoutout po sa inyo. Kay Joe Laranha, ha? Si Sir Joe Laranha po ay nanonood. Alam ko nagkakarate ito ngayon.
paturo sa iyo, brother, ha? Pag may time. Hindi ko kasi alam yan, yung mga ganyan-ganyang moves mo. Kaya idol kita eh. Okay, what is your, so nandun na tayo. Ano naman yung mga, ano naman yung weakness mo, weakness mo, kahinaan mo? Kasi pag may mga taong kailangan ng aming tulong, tapos ako po ay busy, Hmm. kaya parang hindi kaya, parang hindi ko kaya, gano'n. Pero at least habang nakakaya ko, sigla. So, yun ang kahinaan mo, yung hindi mo matulungan yung mga taong nangangailangan ng tulong kasi busy ka. But as what I have said, dapat si Guardia ay resourceful. Okay? Dapat open-minded. Gawan mo ng paraan. Paano mo, di ba? So, yun ang kahinaan mo. Medyo, hindi dapat ang sagot mo ay, kahinaan ko sir ay babae. May interview ako noon. Anong kahinaan mo? What is your weakness? Sir, babae, sir. Okay, good. Wala na po usapan. Di ba? So, ganon. Sa weakness, sir, pag nababawi naman yun, pag habang kaya sa mga kamay ko, sige lang po. Yan, kay Sir Low Profile. Shout out po kay Sir James Marret. Galingan mo. Galingan mo daw, ha? Marami ba akong ibinabagsak dito, Sir Low Profile? Pagka bumagsak dito, Sir Low Profile, ha? Diyan ko sa'yo endorse to. Okay, so tapos na tayo doon. Siguro doon naman tayo sa 11 GO, ha? GO ron. To take charge of the post, abang company properties in the Reserve. serve the same with utmost diligence. Correct. Next. Shoutout po kay Sir Rayo Robiso. Geo number 2, tawagin na lang naman and observe everything within the sites. Ha? Sama mo. Ay. Mag-ano ba? Doon tayo. Mag-out. Paano out? Paano out natin? Out. Hindi, mag-open lang. Next. Geo number 3. Gamitin mo cellphone mo, picturean mo. Yung 11GO nandyan, yan, sa likod. 11GO. Andyan yung fire extinguisher, gun safety. Dali. Andyan sa likod. Picturean mo. Assignment mo yan mamaya. Sige na, picturean mo muna. So, ayan guys, ha. At, gusto kong pumasa ito sa client, kaya medyo hinihigpitan kong interview. Sayang naman yung kakataon na kapag trabaho siya dun sa casino. Dapat dito anuhan na natin, okay? Tutulungan natin to at kamag-anak natin to. Kahit hindi kamag-anak, tinutulungan ko, walang binabagsak dito. Basahin mo. Para mamaya. General order. Yung number 3 na. To report all violation of regulations or orders, I am instructed to enforce. Shoutout din po kay Ma'am Michelle Villanueva Ramos. Shoutout po from Barangay San Francisco. Sige, okay, ganito. Sa madaling salita, hindi mo siya kabisado.
Compliance yan, for compliance. Gun safety. Kasi po sir. Kabisado mo. Tayo mo. Ayos mo, tayo mo. Kailangan yung tayo mo, ganun pa rin, ha? Kasi doon sa client, napakahigpit. Gun safety, kabisado hindi. Try sir, pero pwede yan sir. Ano po yan? So, bakit kailangan memorize at naiintindihan ng isang security yung 11GO, gun safety, at saka yung sa fire extinguisher, how to use fire extinguisher. Unahin natin sa 11GO. Itong 11 General Order, kaya nga tinawag itong General Order kasi ito magiging platform mo. Ito yung magiging kaakibat mo o dala-dala mo during your tour of duty. Okay? Ibig sabihin, say for example, GO number 1, to take charge of this post in all company properties in view. So, ikaw ang take charge dyan sa post na yan. Hindi sila, hindi ako, hindi sila, kundi ikaw. Whatever happen dyan sa post mo, pananagutan mo yan. Tama ba ako? So, ayan, 1 to 11 yan. Kaya, napaka-importante. Pangalawa, sa gun safety, proper gun handling. Bakit kailangan nating kabisado yung gun safety na yan? Nag-firing ka ba? Sure ba? Firing ka sa training mo, pala ka nga Sir, sa criminology. criminology. Okay. So, matagal na. Way back, year 2017. 2017 pa. Dapat sa atin, ako, pag hindi ako nakapag-firing sa loob ng isang buwan, nangangati na ang kamay ko. So, hindi naman. Ano lang yon, jokes lang yon. Dapat, sabi natin, thrice a year, dapat nakakapag-firing tayo. Anyway, dito sa amin may nakasit na kaming annual firing sa mga detachment. Inaantay lang natin ma-lift yung gun van, ngayon, yung gun van. Okay? Makakapag-firing ka, kamang alala. So, dito, kaya ko nasasabi to, bakit kailangan natin memorize at naiintindihan yung gun, 4 cardinal rules of gun safety? Bakit? Basahin mo. Basahin mo sa cellphone mo. Pero ano ko yan? I-recite mo. Ano? Gun safety number 1. Always point the gun downward. Maupay na kulop, master. Pa-shout out. Shout out po kay Sir Bilyamar Alexander. Bilyamar, Alexander, Sards, ikaw, Sir Bilyamar ng 74th IB Ranger Battalion. Lagel Damo, shout out po sa inyo, sir. Kay Sir Dijan. Sir Dijan, Dihan. Johnny Rex Dihan, shout out. Sige, iano mo lang. Jeffrey Ayana, Always point the gun kay SG downward. Jeffrey Ayana. Always remove your Shout out, Master, watching from Mapanas. Okay. trigger for the Shout out gun. sa 74th IB ng Mapanas, Northern Samar. Point the Mga kababayan, mga kaibigan, mga followers. Ang 74th IB po, ayun po yung talagang unit ko nung ako'y nasa Philippine Army. 74th IB Ranger Battalion. So, galing po tayo dyan sa unit na yan. From Paticol, Sulu, Zamboanga, sige lang, iyan mo. From Quezon Province, Bundok Peninsula, to Paticol, Sulu. After Samar naman, ang i-clear nila ngayon. So, sorry to say, hindi nyo na ako nakasama dyan, mga kapatid, ha? sa picture ko muna sir. Sige, punta ka doon. Napaka astig at snappy yung unit na to, mga taga-Samar. Sa mga
nasa kabilang panig naman dyan sa Samar, ay mag-alis-alis na kayo dyan. Andyan na yung 74th IB. Sorry na lang Team Sung nyo. Shout out po sa 74th IB, lalong-lalo na kay Sergeant Villamar 4 cardinal Alexander. rules of gun safety. Bravo Company. Always treat the gun as loaded. Okay? So, ano yung ipinapahiwatig dito? Paki-explain. Isipin palagi yung ang baril na palaging may bala para hindi mo para maiwasan sa pag-point sa tao, may tutok sa tao. Mhm. At saka para maiwasan din yung kamay mo na pinapasok sa trigger. Dapat nasa trigger guard. Pakiulit. Always treat the gun as loaded. Always sa Tagalog, lagi mong ipagpalagay na ang baril mo ay may bala. Bakit kailangan nating sabihin ang baril ko ay may bala? Anytime pwede itong pumutok, pwede itong makamatay. Bakit isinama sa gun safety yan? Bakit isinama? Kasi nga, nakikita nung gumawa ng author ng ano na yan, na napakadelikado nga ng baril. Bawat putok ng baril, pwedeng may buhay na mawala. Halimbawa, sa totoong buhay, ito nangyari. Isang gwardiya ko, kapatid, nung araw, napakaganda ng pangarap niya. May 2 siyang anak. Criminology graduate. May pagkamayabang lang. May 2 anak. Gusto magpulis. At nag-i-exam na rin yon. So, sa segundo lang dahil sa lack of knowledge or sa pagiging malikot ng kamay, may ganung term yung hindi mapakali hanggat hindi niya nagagalaw yung isang bagay. May ganung tao. Shout out po kay Lajel Dalmo, Marjorie Palada. Shout out sa iyo, Baying, ha. Yan, ha. Dahil sa conscious siya doon sa mga bagay-bagay, lalo na sa baril. Brad, pumutok yung baril. At hindi lang yun. May natamaan. Na inosente. Na walang alam-alam. Alam mo nangyari? Patay. Patay yung natamaan. Tamaan sa dibdib. 9mm. Hindi ko na iano sa'yo kung sino o kung saan nangyari. Maganda yung pangarap niya. Kagaya mo din. Magpupulis. Magbibigay ng magandang kinabukasan doon sa pamilya niya, lalo na sa 2 anak. Napakaganda ng pangarap niya. Subalit, yung pangarap na yun nauwi sa huwad na lang na pangarap. Bakit ko nasabi? Nakakulong siya ngayon. Kasi, nakapatay siya. Nasira ang pangarap niya, hindi. Nasira, di ba? Pangarap lang bang niya, nasira? Pati yung anak niya, pati yung asawa niya. Di ba? So, napakahiwaga, napaka-importante ng 4 cardinal rules of gun safety na yan. Kailangan nating aralin, kabisaduhin, at isapuso. Okay? Number 2. Do not point the gun. Nice one, master. Tibay talaga. Sabihin mo naman kasi yung mga tropa dyan, mag-view naman. Para i-shout out ko. Do not Sergeant point the Villamar. gun to anything. You do not. Shout out kay The King. Sergeant Fernando. You do not want to destroy. Ano? Ulit? Do not point the gun. Do not point the gun to anything you're not willing to destroy. Yes, sir. Correct? Yes, sir.
So, wag mo daw i-point or itutok-tutok yung baril kung saan-saan that you're not willing to destroy o kung ayaw mo man sirain. Okay? Bakit? As what I have said, nakatama yung baril. Ibig sabihin, nakatutok-tutok kung saan-saan yun. May kaalaman ba siya sa gun safety? Wala. Criminology graduate. So, di ba meron? So, dapat hindi nangyari yun sa kanya kung nakinig siya sa or kung in-interview siya ng kagaya ng interview na ginagawa ko sa iyo. Tama ba? Next. Be sure your target and what Shout out kay Jason Nones. Ato, laban na to. Kondisyon na. be sure your target and what is around it. Sa diin rakus. To, di ko maintindihan to. Pakitagagol. Be sure, ano? Be sure of your target and what is behind it. Yes, sir. So, just in case, sa hindi nating inaasahan at sa inuutos ng panahon na gamitin yung baril natin at o sa inuutos ng pagkakataon na gamitin natin yung baril natin para sa i-paralyze or i-counter yung tao na gumagawa ng masama. Dapat alam mo yung tatamaan. Dapat alam mo kung anong nasa likod. Be sure of your target and what is behind it. Diba? Alam mo kung ano ba nasa likod sa niya. May possible ba doon na mamadamay na walang kamuhang-muhang or diba? Or may ano ba doon? May mga tao ba doon? Hindi lamang yung banat tayo ng banat, pak, pak, pak. Sa amin nga sa military, may tinatawag kaming rules of engagement. Hindi kami basta-basta makapagpaputok. Ha? Di ba? So, tayo sa gwardya, marami tayong rules dito. Hindi lamang porket may baril ako. Hindi. Maraming yan, ikinakategorize natin yan. Paano natin gagamitin yung baril? Sa paanong paraan natin pwedeng gamitin yung baril? Ang baril ko ba display lamang to? Yes. Diba? Yes, display lang yan dyan. Pero gagamitin mo yan kung life and death na ang pinag-uusapan. Kung kagaya na nangyari sa Resource World, marami ng tao ang napatay. Hindi mo para bibirahin kumag na yon. Ha? So, ganun. Depende sa sitwasyon. Okay? Ano pa? Wala na ba? Tatlo pa lang Do not insert your trigger finger at least you are not ready to fire. Do not insert your trigger finger unless you are not ready to fire. Kaya ang may tinatawang trigger guard yung baril, kasi yun ang magsaserve sa us, parang warning sa trigger finger mo na hindi matouch yung trigger, yung baril. Kaya may trigger guard yan. Nasa trigger guard na pala ako. Di ba? So, in my own lang yun. So, assignment mo yan sa akin, ha? Siguro, pabalikin pa kita bukas. Ano pa ba? Wala na. Okay na. Okay na tayo dun sa gun safety. Are you familiar with the fire extinguisher? Sir. Can you get the fire extinguisher and bring it to me right now? Move! Shout out po kay Commander GP Dolores. The Chief Commander of Infinity Tower BGC. Shoutout sa iyo kapatid, ha? What is fire extinguisher? Ito po yung
sir, yung Yung pang patay ng ano, patay pangpatay ng ng sunog. sunog. Sa So, para hindi lumaki, parang sa mga small na sunog, sir. small para fire. hindi So, lumaki. ito yung correct definition. Portable, sir, portable. Ito, makinig ka. Ito yung ano niyan, ha? Kasama yan sa assignment mo. Fire extinguisher is a handheld fire protection device used to extinguish small fire. Okay? Yun ang ano niya, definition niya. Tama? Next na tanong naman how to use fire extinguisher? Yes, sir. May word tayong acronym word na Always point TPAS. TPAS. Nakalagay PAS. Okay? First is, hawakan mo yung fire extinguisher. Yung hawak talaga yan. First is, twist the pin. Wag, kunwari lang ha, twist. Twist mo. Pull the pin. Bunutin. Squeeze the lever. Kalabitin. Hindi. Aim the nozzle into the base of fire. Ilang meters naman? Ang layo mo sa apoy. Estimate mo na lang. Masyadong malapit. 5 meter or 3 meter. Estimate lang yun. Pero may tamang ano yun ha. Sukat yun ha. Hindi ko lang din na ano. So, aim the nozzle. Ibig sabihin, itutok mo na yung nozzle doon sa fire. And, ano ba? Squeeze. Sweep from side to side. Diba? Side to side. Habang nagbumubuga na siya, ginaganon-ganon mo. Okay? So, balik mo yan. Medyo matagal pong interview natin, kapatid. Kasi gusto po natin na makapasa po yung isang applicant natin doon sa client. Okay? So, ano pa? May client meeting pa, Shoutout po kay Sergeant Eric Katakutan. Sergeant Eric Katakutan ay isa pong mayaman na tao yan. Yan, kailan ka pupunta dito? Papunta ako ng market ngayon. May client dinner. So, question. Punta po ako bukas. Ako pa sa mga na-describe po, sir, wala na po. Ano? Sa mga na-describe po, May describe. yung mga na-explain, naibigay na mga aral. Anong question mo? Wala na po, sir. So, wala kang question. Mano Tots, paano to? Wala nang question to. Papasa ko na ba to? Ayan ha. Shout out kay Nonoy William mo ha. Hindi na nonood ngayon. Ito ha. As your interviewer, may I suggest to you. Ngayon ha. Pag-uwi mo. 11 GO. Memorize mo yan. Okay? Gun safety. Madali lang yan. Madali ka namang matuto. Matalino ka naman eh. Fire extinguisher. What is fire extinguisher? How to use fire extinguisher? Ha? Pangatlo. What is customer service? Pang-apat. Customer service. Okay? What is customer service? Sa yun, ha? So, ilan na? 4 na. Assignment mo. Harap sa likod. Harap. Kukumply mo. Kulang ka. Flashlight. May note, may ano ka ba? Ballpen. Sulat mo. Sa bag. Kuhanin mo, isulat mo para kung hiramin mo muna kay uncle mo. Go na yan, master. Ano ko muna, Sergeant Alexander Villama.
Ano ko muna kay sayang naman pagdating doon sa kliyente kasi hindi ko na kayang kumbaga hindi ko na kayang sagutin doon. Kaya dito pa lang tutulungan natin na makapasa doon, okay? So, ayan, sa mga candidate applicants dyan, huwag kayong mabahala. Malakas lang ang boses ko, pero hindi ako nangangagat. So, take note mo. Kulang mo ay handcuff, pusas. Mano tots, pahudmaan na ini. Kaya hindi rin pwede ini mag-report sa kliyente na kulang. Flashlight, umiilaw ha. Medicine kit. Lamanan mo na lang ng pandesal para lumubo. Kahit lagyan mo ng alcohol, betadine, gapas. Ano pa ba? Extendable baton, steel baton, yung nag-extend na bakal. Steel baton. Yan ang extendable baton. May nabibili dyan sa Krami kung wala si Uncle Totoy mo. Ano pa? Ano? Flashlight, handcuff, extendable baton. Sige, yun na muna. Kaya na yan. Medicine kit. Nandiyan na. O, harap dito. Pito. Saan ang pito mo? O, ilalabas mo. Huwag sa loob. Dito, palaylay. Dito, di ba? Daanin mo dyan kasi. Yan. Ganyan. Huwag naman sobrang. Yan, ganyan lang. Tapos, i-shine mo yung mga paraphernalia mo. Dapat nanginginang yan, ha? Dapat lagi yan makintab. Kasi, ikaw ang mag-represent ng agency natin doon sa jujutihan mo. Hindi kami, hindi ako, ikaw na naka-duty doon. Snappy pala yung Unified Forces Security Agency. Ang astig ng mga gwardya nila. Snappy, mababait, makikisig, ang babango. Tapos, ahit ka, bukas, pagupit ka rin. Huwag mong gayahin ang gupit ko ka. Maawa ka naman sa, ayon kay Padi, ayon Sydney, Shout out sa'yo, Padi. Magpapagupit ka, Armikat, Sintas mo, ayusin mo. Ayaw, mahigpit ako sa ganyan. Okay? Okay na, pre? Na-check naman ata nila ito. Ano bang kulang mo? Sila ang mag-a-advise yung mag-nyuro ka, Bago lang ba nyuro mo? O iba atang nyuro doon. So, yun lang. Alisin mo na to kasi extendable baton yung batuta na. Ito, hindi na to kailangan. Kung para hindi ka magastusan, alam ko si Uncle Totoy, Mano Tots, meron yan. Hiramin mo muna yung sa kanya. Ano ba kayo? Hindi. Doon ka ba nauwi? Ate Erna? Hindi. Si Ate Erna, hindi naka-viewing ngayon, Friend ko yun. Anong trabaho ni Ate Erna yan? Asawa niya, anong trabaho? Abroad? Bago ka lang doon? Pagdaraan ko lang sa Chicago. So, isa pang advice. Strict body ka, Huwag kukuba-kuba. Hindi pwede dito yung kukuba-kuba. Dapat military tayo. Yun naman yung sobrang para namang yabang, O, pa ba? Yun lang, gupit. Dapat bago ka nag-report dito, pagupit ka mo. Para makita nila na possible posting, Winford, Hotel and Casino. Medyo malayo sa'yo. Mag-board ka na lang doon. Pagka, sacrifice na lang. Wala akong malapit yan na ibibigay sa'yo.
Meron ako dyan sa Don Antonio, sa Commonwealth, puno. Meron din sa Novaliches, Robinson, puno din. Walang bakante. Ang danging kailangan ko ngayon ay sa Winford Hotel and Casino. Santa Cruz, Manila, at katabi ng SM San Lazaro. Doon kita ipadadala, ano? From Espanya, saan ka na uwi? Quezon City. Batasan. From Espanya, Pitix. Oh, Pitix ka. Isang sakay lang yan. Medyo mag-a-adjust ka lang kasi traffic yan. Oh. Espanya, Quezon Ab to Commonwealth. Sakay ka yan. Mag-a-adjust ka lang kasi talagang grabe ang traffic yan. Hindi tayo pwedeng malate. Dapat as early as you can, nandun ka sa target mo, sa pinapasukan mo. Okay? Ngayon, kung may pang-board ka naman, maraming boarding house doon. Yung mga gwardiya tayo doon, nagbo-board, pwede mong kausapin. Buddy, baka pwede kung kulang pa kayo dyan. Ha? So, dapat maging ano ka. Sabi ko, maging resourceful ka. Okay? So, ayan, pababalikin kita bukas, para doon sa compliance mo. Tapos i-recite mo sa akin yung pinamimemorize ko sa'yo. Para bukas, padala ka na rin doon. Okay? Sa travel dito, huwag ka nang kabahan. Ano ka na rin dito eh. Basta, alam mo kung saan ang pupuntahan mo, makakarating ka doon, ha? Tapos ang interview mo, paanong execution na gagawin mo? Salute, permission to leave, sir. Thank you, sir. Oh, salute. Tapos na ang interview mo. Saludo. Bibigay ko sa yung folder mo. Hawakan mo yung folder mo. O, execute salute. Pag hawak ng folder, military. Yan. Execute salute. Permission to leave, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. So, ayan. Balik ka doon kay Ma'am Rose. Ma'am Rose, babalik ito bukas. Winford to. Winford. So, ayan ha. Tapos balik ka sa akin. So, ayan guys ha. Hindi na natin pinahaba kasi may meeting ako sa kliyente ngayon. Okay? So, kay Ate Brenda. Ay, sino to? Brenda Talencio. Nahuli po kayo ng view, ma'am. Pero thank you po. Thank you. At nakasupport po kayo. Salamat po sa lahat po ng qualified security guard o lady guard. I'm encouraging you to apply here in our company. Unified Forces Security Agency ay still hiring po for hotel, casino, Winford Hotel and Casino at mga malls po like Metro, Gaisano and Robinsons Shopping Mall. Here in Antipolo po, ng Robinsons po natin. Okay, so thank you po sa lahat ng nag-support sa interview natin kay Mano Tots na nakantabay talaga. Ayan na. Pinababalik ko siya dito, Mano Tots, para doon sa compliance niya kasi para makasure tayo na papasa doon sa client. Kung pahiramin mo muna ng mga mo dyan, attachment nun sa belt kasi marami siyang kulang. Nasabi ko naman sa kanya. Then, pinamimemorize ko yung 11GO, safety, at saka yung sa fire extinguisher kasi yan ang pinaka number 1 na itatanong ng kliyente. Then, mga scenario na ibibigay sila. Bukas, ko sa kanya bago ko siya ipadala doon sa kliyente. Tomorrow possible po na nandoon mag-report siya sa client. Sana makapasa. So, thank you and have a good day. God bless po sa ating lahat.